Good morning. Ay, hapon, gabi, pero good morning pa rin. Okay. So, first of all, no, I'm very hopeful na okay yung mga kababayan natin sa Israel kasi may mga subscriber tayo diyan, may mga nagme-message sa atin diyan. Hopefully, okay sila. Another reason na naman kung bakit ang Pilipino kailangan magnegosyo para hindi na lumalayo, hindi nagkakaroon ng delegado. Kapwa ko pa nurse yung namatay na isa. So malangit na ang kanyang kaluluwa. Bayani siya eh. So, today no, after natin sa Siomai serye, siguro na kompleto ko na lahat ng question nyo about sa Siomai, nandyan na lahat, nilatag ko na lahat. It's up to you na lang to explore yung mga upload natin about sa Siomai. Now, another product is talagang alam naman natin kung gaano kasikat tong inasal na to, na chicken inasal. And just a disclaimer, ang gagawin po natin ay timpla ko, which is not original. Baka merong similarity syempre, pero hindi natin kiniklaim as this is the original recipe of inasal kasi hindi naman ako taga Bacolod. It's our respect to them na ano yan ay? Gulay. Gulay. It's our respect to them syempre, sa kanila yon. So, sila ang original and tayo ay copycat lamang na tinatry natin kahit papano makuha yung timpla nila. Which is, hopefully, makuha natin. Meron tayong 1 kilo. First na kailangan nating maintindihan dito kung ano ba dapat ang weight ng chicken. Kahit doon ka lang ako, huwag mo na ako sundan natin. Kung ano ba ang preferred weight natin sa chicken kapag gumagawa ng mga minamarinate. For me, ang pinakamadaling marinade na size, syempre yung maliit. Pero hindi naman siguro maganda kung magsaserve tayo ng sobrang liliit na manok. For at least 1 kilo. Ito is 1.1 to. 1.1 kilos. Cut lang natin siya into the inasal size. Yung size ng inasal. Syempre, kapag ang alam naman natin ang inasal ay ito sa'yo ate na. 2 legs. Leg and thigh, cut natin yan. 2 leg and thigh. Yan. And also, ito mas gusto ko, breast. Breast part. Tsaka wings. Simula nung sumikat yung inasal, grabe yung very thankful ako talaga sa nagdala sa Luzon ng inasal kasi sobrang favorite ko to eh. Tapos cut lang natin to. Ganda yung ginagawa nila rito, nakat nila, tinatanggal nila to. Pero sa atin, okay na yan, ganyan. Kakat lang. Dito ko siya kakat sa ibabaw. Para pumasok yung lasa dyan. Para buo pa rin yung itsura niya doon. There. Same goes dito. Yan. Ayoko lang yung itsura ng naghihiwala yung ano. Okay na yan. Merong liig. Pangkain lang naman natin. Pero syempre, kapag pannegosyo, dapat presentable. Tinatanggal yung egg. Kasi pwede rin naman natin separate na income yan eh. Okay? Okay na yan. Okay na sa akin yan. Then, let's go sa aking ingredients. I have garlic, tanglad, syempre, ginger, suka, kulang pala ako ng kalamansi, suka, then patis, toyo. Ang ginagawa ko rito is separate ko siyang let's say for example ngayon, mabilisan lang yung wait lang sige, tuloy mo lang. Mabilisan yung marinade natin. Gagamit ako ng blender. So yung bawang rito. Tapos naglalagay tayo ng patis. And again, sa mga bago dito sa channel natin, hindi po ako mahilig mag-measure. Suka. Pero at least mga 1/3 siguro. Tapos soy sauce. Ginger. Tsaka itong tanglad, hindi ko to sinasama sa blender. Bakit Mang Doming? Ba't di mo sinasama sa blender? Kasi sobrang fibrous niya.
kapag iniihaw mo yung inasal, nasusunog siya eh. So, dito siya sa processor. Diyan natin sa processor yan. Yung isa sa blender, yung isa sa processor. Rough chop lang natin. Okay. So, processor yung isa. Ayan. At least ganyan pa rin yung itsura niya. Hindi siya yung durog na durog. Kasi sumasama. Tapos dito naman sa kabila. Unang-una muna sa manok, kailangan na-drain natin sila na maigi. Bakit, Mang Doming? Kailangan na-drain ng maigi para sumipsip siya ng maigi din. Siyempre, kung walang laman yung laman niya, wala siyang gagawin kundi sipsipin yung pinaka-marinade natin. Ito, nakat na. Okay na to. Okay, meron lang tayong 4 na cut dito. Pangit ang pagkakadali ko rito. Pero okay lang yan. Pangkain lang naman natin eh. Pero masyadong makapal. Baka matagalan yung ano. And gagamitin pala natin na ano rito. Hindi tayo gagamit ng ano ba tawag rito? Smokeless grill ang gagamitin natin. Yung ginagamit namin sa tindahan. Kasi mas practical na talaga gumamit ng smokeless grill ngayon mga sir at ma'am. Kaysa mag-charcoal. Napakamahal kasi ng uling ngayon. Kaya yun ang gagawin natin. Titignan natin. For the record naman, gamit ko na siya for how many, ano na yun eh. Ilang taon na rin naman. Tsaka nakatatlong bili na rin ako. Yun nga lang talaga, yung sa dami ng iniihaw namin dun sa tindahan ng barbecue. Talagang parang 1 taon lang yung tinatagal sa amin eh. Okay, ganyan. Mali ito ha, mali. Pero okay na rin yan. Importante naman dito malaman natin. Meron kasing technique sa pag, 'di ba, usually kapag naggumagawa tayo nito, karaniwan sunog. 'Di ba? Karaniwan ang nangyayari, kung hindi sunog, hilaw. Ganun ang nangyayari. So, 'yun yung i-input ko sa inyo. Kung paano ang ginagawa, anong sikreto doon. Para maiwasan natin 'yon. Meron kasi isang standard size yan mga sir at ma'am, which is natutunan ko sa isang magaling mag-ihaw na dating crew ng Mang Inasal. Yan. Kapag kasi masyadong maliliit yung fiber ng ano, ang hirap niyang tanggalin dun sa ihaw. Hirap niya tanggalin. So, ganyan lang ang ginagawa ko para mabilis siyang tanggalin. Mabilis i-brush away. Okay. Kulang na lang tayo ng paminta. Mang Doming betchin pwede? Pwede. Pwede yan. Maglalagay pa rin tayo ng salt. Mama, pengi naman ako ng ano dyan, kalamansi. Kalamansi. Yan. Smekos-smekos na natin yan insan. Naalala niyo yung gumawa tayo ng nakaraan ng ano, ng chicken skin? Yun, meron tayong gagamiting chicken oil. Yan. Set lang natin to for at least an hour lang. Ha? Pili ka na lang. Kanino? Gusto mo ba? Ito bongbong. Hindi ka mamayin. Wala, hindi masarap yung lechon plan, no? Parang sunod.
Bibigyan lang si nanay. Okay. So, okay na yan. Leave natin yan at least an hour para makakain na tayo. Then, pakita natin yung iwan natin. Lika-lika dito. Okay, set up tayo natin dito. Ito yung smokeless grill na naka-LPG. Tignan mo. Yan. May tray yan sa ilalim para makuha niya lahat ng drippings nyo. Nilalagyan ng tubig yan. Yan, kapag dinasasembol. Gagamitin natin yan mamaya. Okay na. Dito ka. Okay, good na? Good na yan? After an hour, eto na. So, preheated na natin to. Gagawin na natin. Ganito lang siya buksan mga sarita ng mama. Pakita mo rito. Dito ka. Dito ka. Okay, para lang siyang normal na kalan. Yan. Para lang siyang normal na kalan. Yan, painitin lang natin. Wala, yun. Tik na. Okay. So, first things first, ang maganda rito sa ganitong ihawan kasi, na-adjust natin yung height. Tingnan ito na. Yung height kung saan siya. Normally, kapag sa barbecue natin, mga skewers na barbecue, okay lang yan, yung ganyan kababa. Pero, hindi pwede sa chicken. Okay? Kasi yan yung nagkukos ng... Diba nasa loob pa tayo nga pala, yan ako, nandito tayo sa loob. Dito tayo nagluluto. Kasi medyo madilim sa labas. Which is pwede yan. Wala akong problema. Kasi yun, okay lang mo magpusok dito. Okay? So, ang kailangan natin malaman dito kung gaano ba kataas ang standard na pag nag-iihaw tayo ng chicken. Sabi dun sa nagturo sa akin, sir, at least dapat 8 mm or 3 inches. So, meron tayong metro. So, sukatin natin from tip nung nung apoy natin, bilang tayo ng 3 inches. So, dito, kailangan natin itaas dito. 1, 2, 3. Okay. Tapos, fix na natin yan. Yan. Same goes sa kabila. Taas natin. 3 inches. Okay. So sa ganitong pagkuwaraan kasi, yung chicken natin, hindi na natin kailangan bantayan ng bantayan, hindi natin kailangan kung mausok. And ang standard ko, kapag nag-iihaw ako ng chicken, standard sizes ng chicken katulad nito, mga 1 kilo ng chicken. Ang ginagawa ko dyan is at least 18 minutes per side. 15 to 18 minutes per side. Ganoon ang ginagawa ko. Sureball yun. Hindi ka magkakaroon ng at least, dapat, pero dapat yung ano mo na yung apoy mo dapat constant. Dapat constant yung apoy mo. Na hindi siya, alam mo yun, hindi siya mahina, hindi siya ganun kalakas. Ang system naman, ang mga nagtatanong sa akin dati kapag nag-iihaw kami. Sir, bakit kapag nag-iihaw kayo napakamalumanay lang, hindi siya apoy ng apoy? Kapag ang gamit nyo pang-ihaw ay uling, make sure na lahat sila nagbabaga. Huwag kayong mag-iiwan ng merong naiwan na itim pa, yung hindi pa nagbabaga. Yun yung nagkukos nung pag-apoy. So dito hindi naman natin kailangan kasi pantay ito eh. Yung kagandahan nito pantay na pantay kasi yung ano nito, yung apoy niya. So tignan mo rito. Yan, ganyan ang itsura niya para may lumalabas na apoy. So ganyan, make sure, gano'n rin ang system natin, make sure natin na mapahiran yung parilya. Kasi syempre, kailangan natin maano rin yan para mag non-stick siya. Okay? Sir, okay lang ba magtulo-tulo doon? Okay, meron siyang pan sa ilalim, tsaka hindi nalalagyan yung apoy na yan. Safe na safe siya. Eh, magkano naman yung ganyang ihawan, Mang Domeng? Ang bili ko rito ay 3.8. Saan po nakakabili? Meron sa Shopee, meron sa Lazada, meron sa Marketplace. Hanapin nyo lang ay smokeless grill. Okay. So, ihaw tayo. Oorasan ko siya ng 18 minutes. Depende sa laki.
Kung tingin ko okay na yung 15 minutes, then okay na yon. Yan. Pinaka best advice pa rin dito, at least mga 24 hours ang babad. Para sure, mas masarap. Yan. Bilhin natin yung mga residuals. Kapag rin gumagawa ako ng ganito, ng insal, hindi ko talaga siya inaalatan. Kumbaga natural flavors lang ng mga condiments natin na nilalagay ko. Kasi nga, mahilig naman tayo magsawsawan nito eh. So yan, bibilangan natin. Anong oras na dyan sa phone? Kita mo ba yan? Kita hindi? Hindi. Kaya tingnan natin. Dito ka. Tapos, syempre, pahit tayo ng ating chicken oil na may atswete. For color. Yan. Kaya ang maganda dyan, kahit iwan-iwan mo, hindi siya inaabot ng apoy. Hindi siya masusunog. Hindi, ano mo yun, hindi magdodungis. Okay na yan. Dito anak, tignan mo rito. Pakita mo sa kanila rito. Kukunin ko yung oras natin. Bisitahin natin after mag-18 minutes na. Para nang tagay tayo dito sa loob. So, basically, hindi talaga siya super smokeless. And also, mga ma'am sir, no, syempre hindi naman lahat laging perfect yan, no, yung mga product na yan. Kaya, sasabihin ko naman sa inyo, nakikita ko disadvantage kapag dito naman nag-iihaw. Okay, ang problema naman sa kanya, since, let's say for example, umapoy siya ng umapoy, nagkakaroon ng itim-itim. Kasi yung apoy niya, parang ano yung apoy niya eh, parang, ano ba to? Parang sunog, parang ganun. Hindi katulad sa charcoal, maganda pa rin yung itsura niya, pero rito parang nagiging itim. Yun ang problema naman sa kanya. So, hindi natin i-sugarcoat yan. Lahat ng bagay may mga disadvantages yan. May itsura na inasal natin. Gutom na yung mga bata. Ito, goods na to. So, isang side na lang tayo. Another 18 minutes. Isang side, then good na yan. Ang pangit talaga nito. Ito, ganda. Okay, ito para ma-witness nyo mga ma'am sir. Kapag nagkakaroon na ng drippings siya na ganyan, tapos umaapoy ng malakas, ito nangyayari sa kanya. So hindi natin maiiwasan. Actually, pwede naman maiwasan kung talagang sobrang hina. Kasi ito nare-regulate naman to. Nare-regulate naman, nalakasan na hihinaan. Pero hindi talaga maiwasan kapag nag-dripping. Syempre manok yan. Ayan o, katulad yan. Medyo maitim siya. Kakaroon siya, yan, katulad nito, yan, medyo nagkakaroon siya ng itim. Yan o. Yan, dahil yan dun sa paglakas ng apoy na yan, yung itim na yan. So, antayin lang natin yan para makachicha, para matikman natin. Okay naman yung lasa niyan. Okay, hindi ko na pinakita yung paghango wala namang special dun eh. Okay, ganito no, tignan nyo yung itsura ng ihaw doon sa smokeless grill. Ito ang mga disadvantages niya.
Ito yung ganyan. Medyo maitim-itim siya. Iba yung burn color niya eh, kumpara sa charcoal grill. So, pero nga ng tinidor, isa. Kaya yung tinidor na isa. Pero so far, pero hindi ko talaga siya marirekomenda kapag sa business. Kapag sa barbecue, nakatulad ng sa amin, sa skewer, pwede yun. Pwede. Pero yung sa ganito sa chicken, talagang mahirap siya. Mahirap siyang gawin pag sa chicken. Yan ganyan o, may itim siya. So parang, alam mo yun, parang hindi siya presentable. Pero okay lang din. Wala akong problema. Yan. So anyway, yun lang for today. Ang gusto ko lang naman malaman nyo rito yung height nung, iyan yung gagawin nating recap. Yung height nung ihawan, kapag gagamit ng charcoal, make sure na talagang mabaga na siya lahat. And also, basta ganun, yung height lang naman ang ano doon. Kasi para hindi maging ganito. Maganda, okay ba tignan? Parang hindi no? Kung ninegosyoin mo, no? Hindi, no? Hindi siya presentable tignan. Hindi siya appetizing. Oh, Kasi yun, parang, yun. Oh, ano, para siyang nasunog. Oo. Kaso, sunog yung itsura niya pero hindi siya sunog. Ganun siya. Tapos ipapakita ko sa inyo yung after. After natin mag-ihaw, ganito na ang itsura nung ihawan. There. Tatanggalin nyo yan pag nilinis, tatanggalin lahat yan. Tapos yung ilalim, nandun na yung mga drippings niya. Yan. Kaya dapat yan nilalagyan ng tubig para hindi siya magdikit. Yan, ganyan itsura niya. Okay? Yun lang for today. Kung sa tingin nyo okay ito, bili kayo. Much better, malaki ang matitipid. Di hamak kung mag-uuling. Maganda to. Pero nakadepende sa kung ano yung lulutuin nyo siguro. Kaya siguro kapag sa chicken to, ang hirap pag sa chicken kasi nangingitim talaga. Pero sa barbecue, na pork, kahit sa liempo, pangit to. Hindi ko gusto sa liempo to kasi nag-iitim din. Ang bilis na masunog. Hindi talaga siya, para sa akin, hindi talaga siya advisable. Kasi nag-iitim talaga. Pero sa akin, sa barbecue o sa skewer na barbecue, walang problema. Fit na fit talaga siya. Kasi ang ginagawa naman namin dyan, kasi di ba tendency niya umaapoy. Nilalagyan namin ng foil dito yan. Foil dito, para at least hindi mapuputol yung stick niya. Okay? That's all for today. Heads up lang yan. Kung gusto nyo bumili niyan, Shopee, Lazada, or anything, mabibili nyo yan. Smokeless grill, hanapin nyo lang. Pero kung pambahay lang, napaka-effortless, napakaganda. Plug and play kasi. Lagay mo lang sa LPG. Okay? Meron pa pala. Baka meron magtanong, Sir, di nawawala po yung amoy nung yung amoy ng, alam mo yon, yung smoky flavor niya. Hindi naman. Pero before, ang ginagawa ko, sinisingitan ko rito ng uling. Nilalagyan ko ng uling rito na malalaki sa gitna. Para at least umusok siya. Yung usok niya, yun yung magbibigay ng flavor. Okay? That's all for today. Goodbye.